One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Hindi ko alam kung Thursday o Wednesday o Friday na ngayon. Anyway, so maraming salamat guys. Siyempre, eto nga, di ba? So, lagi kayong nakatutok dito at saka naman, syempre sa mga bago nating followers, hello sa inyo lahat. And then, of course, sa mga makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok, maraming salamat po sa inyong lahat. At saka, syempre, sa mga basher na rin natin na alam mo yun. Pero, syempre, ganun talaga, di ba? So, kung wala tayong basher, di ibig sabihin nun, hindi tayo maganda. So, yun. So, maraming salamat sa pagmamahal at support. Pero, ang masasabi ko lang ay excited na ako dahil syempre malapit na ang coronation night ng Miss Universe Philippines. Ang daming nagbabardagulan dyan na alam mo yon, keso ito daw yung mananalo, keso ito daw si ganito, wala naman daw sinabi, nakakaloka. Diyos ko, kawawang-kawawa sa kanila yung mga front runner dahil alam nila na possible talaga ng manalo, no? Pero tignan natin kung sino nga ba ang magiging fried chicken sa mga manok nila pagdating sa coronation night. Ako, yun yung titignan ko eh. Sige lang, sabihin mo kung ano yung gusto mo sabihin ang ending dyan. Tignan natin kung sino ang fried chicken na manok ninyo sa Miss Universe Philippines. So, kung sino yung magiging kakainin. Anyway, ganun talaga. Competition to. May nanalo, may natatalo. Pero, syempre, wala pa tayong kasiguraduhan kung sino nga ba ang magiging next Miss Universe natin dahil tawag dito, wala pa eh, hindi pa naman na-announce kung sino yung nanalo, di ba? So, ibig sabihin no, lahat may laban hanggat hindi pa na-announce yung winner. So, yan. Ay nako, so ito na, syempre pabalik na kami ng Bangkok. Oo, so nandito kami sa Wahin at ilang araw din kami nag-stay dito, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 5 araw. And then, ayun, miss na ako ni Nung. Kasi araw-araw akong tinatawagan. Pero, syempre, ganun talaga. Paminsan-minsan kailangan talaga na may bakasyon eh, ayaw naman niya sumama dito. Anyway, so balik na tayo dito sa mga chika natin for today na talaga naman sisiguraduhin ko magtatakas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, pambato natin sa Miss International na si Katrina Johnson from Binibining, Pilipinas ay possible na siya ang ikapitong reyna natin na mag-uuwi ng coronas ng Miss International sa ating bansa. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, possible na mangyari yan at naniniwala ako kay Katrina Johnson na alam mo yon, pinag-aaralan at pinaghahandaan niya ng bonggang-bongga. Nung nakaraang taon, nanood pa siya ng Miss International ng live para siguro makita niya kung ano yung hinahanap, ano ang kailangan niyang gawin sa kanyang paghahanda at parang feeling ko well-prepared siya. Ako para sa akin, kung para sa kanya to, para sa kanya to. Pero syempre, ang kung sino yung babaeng naghahanda, eh mas malaki yung chance talaga na masungkit o makuha ang corona ng Miss International. So, yon. So, marami siyang makakalaban. Hindi to easy, pero naniniwala kasi ako na yung determination niya, di ba? So, naniniwala akong gagawin niya ng lahat ng kanyang makakaya. Manalo lang siya sa competition ng Miss International. At nakikita ko naman yung sincerity niya talaga sa paghahanda. Grabe, di ba? So, kaya good luck kay Katrina Johnson. And let's see kung siya na nga ang ikapit
etong Reyna. So parang tingin ko naman siya yon, di ba? So yon, ganun ako ka-confident. Pagdating kay Katrina Johnson, kasi naman nakita naman natin yung ganda, talagang pang Miss International, di ba? So yon, so support natin yan. And then of course, para naman sa sumunod natin, chika, kung dito sa Miss International ay sigurado tayo na malakas ang laban niya. And then punta naman tayo sa pambato natin sa Miss Supranational na nangangamoy corona din. So, ito daw yung sign. So, ang reyna ng Miss Supranational laging binibisita yung winner. So, yung unang binisita nito ay yung India. Pangalawa ay Indonesia. Pangatlo ay si Philippines. So, sino kaya sa tatlo ang pinagpipilian ng Miss Supranational Organization na manalo ng Miss Supranational ngayong taon na to? Ito na ba yung sign na tinitignan ng Reyna kung sino ang kadapat-dapat? Baka kasi may opera na nagaganap, di ba? Anyway, ako para sa akin, ang Supranational, ito yung pageant na parang ang tagal natin makuha yung kasunod na corona, no? Ang unang nanalo dyan ay si Mucha Datul, 2013 pa yon. Sana yung organization ay isa tayo sa mga napipisil niya na manalo ngayong taon na to. I think naman lahat naman ng kandidata natin well prepared naman, di ba? So pagdating sa competition, kaya lang parang may something talaga na hirap tayo makuha ang corona at hindi ko alam kung bakit. Pero naniniwala ako ngayong taon na to, katulad din ni Katrina Johnson, malaki yung chance or yung potential na makuha ni Katrina Ligado ang corona ng Miss Supranational. At naniniwala ako na it's time na para tayo naman. So I wish all the best. Yung nanalo si Katrina Ligado, talagang sabi ko, ay naku, mukhang si Katrina na to. Pero kasi malakas din kasi yung kalaban no? Yung mga kalaban natin. But siguro ang kailangan lang ay mag-prepare at maghanda para masungkit natin yung corona. And tignan natin kung anong magagawa ni Katrina Ligado ngayong taon na to. Wish all the best. Ito na, pambato ng Ecuador sa Miss Universe. May nanalo na. Si Anita Mercedes Galarza. Maganda siya, sa totoo lang. Isa siya sa mga pwedeng magwagi ng Miss Ecuador ngayong taon na to. At naniniwala naman ako, mga Latina naman, Diyos ko Lord, talaga namang mga palaban yan, mga yan. At iba ang charisma nila, di ba? Pero pagdating kasi sa international pageant, medyo umihina yung kalibre nila. Lalo na pag natatapatan na sila ni Philippines. So medyo sa lahat ng mga nagko-compete sa mga international pageant, talaga iba talaga pag si Philippines na ang dumating, no? At napakaswerte natin kasi kahit anong ganda ng mga kandidata nila, nakakabog natin ng bonggang-bongga. Kaya nga sana ngayong taon na to maging maingat sa pagpili kung sino yung mananalo. Hindi yung dahil maganda lang, dahil ay matalino, dahil kumbaga yung may ibubuga. Kasi madali din lang tayo nilang ligwakin ng bonggang-bongga. Pero kung total package yung ipapadala natin, ay kayang tapatan yan. Diba? So yun, wish all the best sa magiging bagong Miss Universe Ecuador. Kung siya na nga yun, let's see. So, laban, di ba? At para naman sa sumunod na chika, ito daw, pambato sa Cosmo, Kitot and Kitot, another Kitot. So, yun. So, medyo tinitignan kung ito nga ay masusundan ang yapak ni Kitot ng unang naging Miss Cosmo. At ito na daw ay magiging sandwich winner ng Indonesia. Nako. Ang mga taga-Indonesia talaga, no? Confident din sila, charot. Anyway, ako para sa akin, kung magpe-penetrate sila sa laban nila, bakit hindi? Bakit naman tayo magdi-disagree? Kung kaya nilang magbayad, charot. Kung kaya nilang manalo. So, yun. So, ako para sa akin, ay
siguro pakita na lang nila yung galing nila. Kung naka-jackpot sila sa una, ay baka maka-jackpot din sila sa pangalawa, di ba? So ako, para sa akin, hindi naman ganun kagandahan. Oo, maraming magaganda. Pero inaabangan ko kung sino yung itatapat nila dito. Kasi may pambato na ang Myanmar. At nakikita naman natin yung pambato ng Myanmar ay medyo eksena, di ba? So ibig ko sabihin ay yung ganda ni Indonesia, ko ayun, Kitot din yung pangalan, eh kung kaya niyang pantayan yung nagawa ni unang Kitot, eh di winner sila, di ba? So yun, so wish all the best na lang para sa mga taga-Indonesia, and then laban, no, di ba? At para naman sa sumunod na chika, eto nga, Team Cosmo. Malakas daw ang laban sa Mr. Cosmo at saka sa Miss Cosmo ngayong taon na to. Kasi di ba charot. Hindi. Yes, maingay yung Miss Cosmo nila kasi naging maintriga to noong time ng laban nila sa Miss Grand. And then medyo may kakaiba din kasi sa national director neto, at alam naman natin ang national director neto ay sobrang hot. Hot pagdating sa pageant. Medyo alam mo yun, ayaw niya nagpapakabog. Naniniwala siya sa mga alaga niya na talagang magaling, at naniniwala siya na kayang umariba ng mga pambato niya. At tignan naman ninyo, nung nakaraang taon, first time pa lang nila top 5 agad. So, parang satisfied sila doon. Kaya lang, eto ngayon yung pinadala niya, yung kanyang pinaka-paboritong alaga na parang iniisip niya saan daw ba niya ilalaban. Nandito sa Miss Cosmo. At ayun nga, so excited ako dahil tingnan natin kung paano magpe-penetrate yan dyan ng bonggang-bongga at kung paano yan e-eksena, di ba? So, wish all the best para sa pambato ng Myanmar. And then I think yes, malakas sila in terms of yung ingay ba, yung publicity ng kandidata nila. So ngayon, huwag kayong magulat kung makarating yan sa top 5 or manalo, di ba? So alam na ninyo ang ibig sabihin. Yan, ganon. Good luck na lang. And then tingnan natin kung sino yung itatapat sa pambato ng Myanmar at saka sa pambato ng Indonesia ng Pilipinas. So yan. So malalaman na natin yan sa May 2. Ganon. Marami naman tayong mga kandidata na di kalidad. At para naman sa sumunod na chika, ito ang magkakaaway ngayon sa mundo ng pageantry, Universe, Grand, and Cosmo. So ngayon, Mama Sam, tingin mo ang Miss Grand, kaya ang matinding katapat niya ay Miss Cosmo. Dati si Miss Grand, ang tinatapatan niya ay si Universe. Ngayon, naging part na rin siya ng Universe. So ngayon, parang nung una, sabi ko, bakit ganun? Dati ayaw niya sa Universe, ngayon gusto niya. And then, ngayon naman, si Cosmo naman, ang tinatapatan niya ay si Universe at saka si Grand. Ako, para sa akin, I know naman na friendly competition naman tong mga national director, kasi pag nagkita-kita naman yan, mga yan ay magiging okay, di ba? So ako, para sa akin, iba-ibang klase ng pageant sila. Iba ang Universe, iba ang Grand, iba ang Cosmo. So kanya-kanyang diskarte sa mundo ng pageantry. Pero isa lang din naman ang content nila, beauty pageant pa din. Kanya-kanya lang way. So yun. So ano ang the best, ano ang gusto ninyo, ayun yung supportahan ninyo. And then parang feeling ko naman ang mga tao naman, pag nag-Miss Universe, tutok sa Miss Universe, o lalo na ngayon, Miss Universe Philippines, talagang tutok lahat kung sino ang magiging next Miss Universe Philippines natin. And then pagdating naman sa Grand, ganun din, tutok din ang lahat, di ba? Pag nag-Miss Grand. And then pag nag-Miss Cosmo, ay ayun din, tutok din yung lahat. Kumbaga parang lahat naman ng mga mahilig sa pageant ay tinututukan talaga ang lahat ng pageant, mapa international, mapa Miss World, kasi they wanted to know kung sino yung dapat manalo. Then let's see na lang in the future kung sino ang mawawala sa eksena or kung sino ang mapag-iiwanan sa eksena, di ba? So kanya-kanyang laban lang yan, basta matira matibay. Ako, para sa akin, iba-ibang putahe, okay yan. So yun. So naniniwala ako na lahat naman sila ay talagang palaban. Pero ito ang mas palaban, pambato ng Cebu City.
medyo daw nawala sa highlight ng mga prediction. Ako hindi pa ako naglalabas ng prediction, abangan ninyo sa kung hindi bukas sa A1, ganon. Pero parang feeling ko bukas ako maglalabas kasi na-finalize ko na. So, yon. Anyway, so punta muna tayo dito. Pambato ng Cebu City, I think isa siya sa mga nakikita ko na palaban sa competition ng Miss Universe Philippines. Sa April Smith ay, kung tutuusin mas malaki yung chance ni April Smith na mag-top 2 sa competition or maging first runner-up. Sa totoo lang. Kasi di ba parang ang titignan mo dyan, sino ba ang first runner-up? Nung nakaraang taon, ang iniisip nila, ay, ang sumunod kay Atisa ay si ganito, si ganito. Hindi, ang sumunod kay Atisa, sa totoo lang, ang naglaban-laban sa Miss Universe noon, ay si Atisa, Winwin Marquez, ang first runner-up. So, kung tutuusin, kung magla-last two standing, it's between Atisa Manalo and Winwin Marquez. Di ba? So, kung top 3, it's between Aliana Duana, Winwin Marquez, and then, of course, tawag dito, Atisa Manalo. So, last two standing, wala naman sila naging last two standing, pero kung iisipin mo, the first runner-up is magla-last two standing. So, yan. Ganon, di ba? So, parang feeling ko, si Winwin ang sumunod na malakas kay Atisa Manalo. And then yung iba naman ay kasi, di ba, parang you want to accept or not, ganon. So, parang appointed sila for the another pageant. Pero kung isusuma total mo, ako sino yung nag-first runner-up sa title ng Miss Universe Philippines, I think yun ang malakas na pangalawa. Kaya, ayun yung titignan natin. Like example, ngayong taon na to. So, kung sino yung tatawagin na first runner-up dyan, yun yung talagang sumunod na malakas. Kasi ginawa siyang first runner-up di ba? So, I think, yes, parang tulad nga na sinabi ko sa April ay parang magiging 2.0 ni CJ Opiasa sa competition na to. And, let's see. So, ganon. Di ba? Kasi si CJ Opiasa naging first runner-up during her time. Magaling si April sa totoo lang pagdating sa execution, pagdating sa mga galawan. And tignan natin. Wish all the best para kay April Smith. At para naman sa sumunod na chika, ang sabing ganon, tatlong malalakas sa labanan. Sila Union, Taguig, Pampanga. To be honest ako, totoo, malakas sila. Sa totoo lang, hindi nga nakakawala sa mga bashers tong si yung mga front runner natin, no? Kung iisipin mo, like example, si Nicole Bormeo, binabash din nila. And then sa Pampanga, may mga basher din. And then sila Union, may mga basher din. Ganun din kay Taguig. So, silang tatlo, yung mga frontrunner na to, hindi sila nakakalusot sa mga basher. And then ako para sa akin, sila ba ang malakas talaga sa competition? Actually, kanya-kanyang diskarte. May mga kahinaan ang bawat isa, pero meron din talagang kalakasan. Yung kalakasan na yun ay yun yung talagang doon sila magkakabuga ng bonggang-bongga. Like example, si Taguig. So, feeling ko, talo siya ni Pampanga, tatalunin siya ni Pampanga sa kanila Union pagdating sa, alam mo yun, beauty, height, yung ganon. Pero, kaya niyang ipasok yung sarili niya hanggang sa dulo ng competition kasi ang laban niya ay smooth lang. And then, ang gagawin niya, pagdating sa dulo, meron siyang malakas na laban, ayun yung communication skills. Kaya ang ending, pwede siya ang manalo ng Miss Universe Philippines, di ba? Kasi magaling siya kumuda, magaling siya sa comm skills So, kaya niyang i-penetrate to ng bonggang-bongga. Pero, syempre, depende na rin yan kung si Pampanga ba ay magpapatalo. So, si Pampanga ba, ano ba yung ibubuga niya hanggang sa dulo ng competition? Doon magkakaalaman. Kasi, syempre, si Pampanga, meron din naman siyang bala. Pero, yung bala na dala-dala niya, hindi natin alam kung gaano nga ba ito kalakas. Di ba? So, pagdating naman kay La Union, ganun din. Ang maganda naman kay La Union, bukod kasi dun sa may katangian siya na matangkad, maganda,
may katawan, kaya niya rin sabayan pagdating sa kaundaan ang pambato ng Taguig. Kumbaga, kaya niyang kumuda. Kaya niyang mag-penetrate din, kaya niyang kabugin yung lahat. So, ayun naman yung maganda kay La Union. Kaya matatawag ko siya na siya ang total package sa competition na to. Lahat magagaling, pero kanya-kanya may kalakasan, may kahinaan Pero kasi yung kalakasan ni La Union ay kaya niyang mag-penetrate sa lahat ng aspeto ng contest na to. Ang kahinaan naman niya, kapag nadali siya nung iba. Kasi masyado siyang mabait. Ayan yung kahinaan niya. So, mapagbigay siya. So, yun. Anyway, so wish all the best para sa mga kandidata ng La Union, Taguig at Pampanga. At congratulations ngayon pa lang. Kasi nakita naman natin na ginawa naman nila yung best nila. Ginawa naman nila yung makakaya nila para sa competition na to. And let's see kung ano magiging resulta. So, good luck. And laban, Philippines. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.